Mga kapatid ko kay Jesucristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Kapag naririnig na natin ang ganitong mga pagbasa sa liturhiya ng salita ng Diyos, ibig sabihin, malapit nang matapos ang liturgical year. No? Ibig sabihin, one more Sunday at magsisimula na naman ang Adviento. Ibig sabihin, bagong liturhiya na naman. Ngayon, ating pang pinagdiriwang ang liturgical year B. Sa pagsapit ng Adviento, magsisimula na tayo magnilay at magdiriwang sa liturgical year C. Si San Lucas na naman. Ngayon, si San Marcos, sa Adviento, pagkatapos ng Pasko, Ordinary Time, si San Lucas naman, ang kanyang sinulat na mabuting balita ang ating pagninilay. Kaya, pagnilayan natin ngayon ang wakas ng panahon. Kung sino sa inyo ang nagsisimba araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, pinagninilayan namin ang isang tanong. Anong paghuhukom ang ibibigay ng Diyos sa atin sa wakas ng panahon? Gantimpala ba na buhay na walang hanggan? O ang kaparasahan na kalungkutan na walang hanggan? Dahil hindi natin makapiling ang Diyos magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Kaya sa pagninilay, nakikita natin at makikita natin, lalong-lalo na pag tayo ay nagbibigay pasulit sa ating sarili, kung anong klaseng paghuhukom ang ibibigay ng Diyos sa atin. Dahil hindi naman puhukuman ang taong may pananampalataya tapat sa kanyang pagmamahal sa Diyos at ibibigay sa kanya ang kaparasahan ng kalungkutan at kamatayan walang hanggan, kundi ang kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kung tayo naging hindi tapat, wala tayong ginagawang kabutihan, kundi kasamaan, alam natin, batid natin, kahit buhay pa tayo, na sigurado, impyerno, di ba? Dahil tayo naman mismo, alam natin kung ano ang ginagawa natin. Pinagnilayan din natin na kailangan nating magnilay sa salita ng Diyos. Dahil ito ay isang karunungang nagbibigay sa atin ng ilaw at ang law kung paano tayo naglalakad patungo sa kabanalan ng buhay. Kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, ang kanyang kautusan, ang pangaral na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang pangaral na ibinibigay sa atin ng simbahan na siyang nagtataguyod sa ating pananampalataya. Alam natin na lilihis at lilihis ang ating daan at walang ibang maghahari sa ating kalooban kundi ang kasamaan. Bakit mo aasahan na ikaw ay bibigyan ng paghuhukom at gantimpala na buhay na walang hanggan kung hindi mo naman isinasabuhay ang iyong pagiging Kristiyano, nagasunod sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo at hindi mo ibinubuhay sa sarili mo ang kabanalan na siyang hinihingi at ninanais ng Diyos Ama para sa isa't isa sa atin. Sa wakas ng panahon, alam natin, kung hindi natin hinayaan ang banal na Espiritu ng Diyos
na siyang magbigay ligas ng ating panampalataya at paniniwala sa Diyos. Mawawalay tayo sa pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal na magbibigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan na walang hanggan. Ito ang mga pangyayari sa bayan ng Israel. Alam natin na sa panahon ni Daniel, mawawasak ang Jerusalem, ang syudad at ang templo, dahilan sa hindi pagiging tapat ng kanyang pagmamahal sa Diyos ang bayan ito. Ang templo na siyang sentro ng panampalataya ay mawawasak dahil hindi na nakikita ng Diyos ang katotohanan at katapatan ng pagmamahal ng kanyang bayang pinili para maging saksi ng kanyang buhay na pagliligtas at presensya sa buong sangkatauhan. Ngunit binibigyan pa rin ng pag-asa. Sa pamamagitan ni Propeta Daniel, binibigyan ng pag-asa ang bayang ito ng Diyos na ang buhay ay patuloy na magkakaroon ang bayang ito hindi dahil sa katapatan ng mga mananampalataya sa Kanya, kundi dahil sa Kanyang pagmamahal na puno ng katapatan ng Kanyang dakilang abat-aw sa bayang ito. Paano na magiging saksi ang bayang ito kung ito ay mawasak at mawalan ng buhay? Si Jesucristo na anak ng Diyos, na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan at pagkakataon na makita't makaharap at makaisa ang Diyos doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Siya'y nagbigay at nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kahit alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-aalay, ngunit dahil sa katapatan ng kanyang pagmamahal sa atin, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng binyag na ating natanggap. Kaya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, tayo ay hinikayat ng simbahan na makiisa sa pag-aalay ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi na katulad ng mga Hebreyo na ang saserdote lamang ang siyang naglalahad at nag-aalay para sa bayan pinili ng Diyos. Ngunit ang kanyang pag-aalay ay hindi para sa kaligtasan ng lahat at sa pagbibigay ng pagpapatawad sa kasalanan ng bayan ito. Siya ay nag-aalay para sa kanyang sarili at para sa tao upang magpasalamat sa Diyos. Ngunit sa ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang pag-aalay, nagbigyan tayo ng kaligtasan at sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, batid natin na sa lahat ng mga pangyayari sa mundo, sa istorya ng tao, maraming nawawasak, maraming nanatiling buhay, maraming nagkaroon ng pag-asa, maraming nagkaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Ngunit marami ding nawalan ng buhay at nawalan ng pag-asa at nawalan ng pananampalataya. Sabi nga sa pag-aaral sa wakas ng panahon, lahat tayo ay haharap sa hukom na siyang ang Diyos na nagkatawang tao na ating Panginoon Jesucristo. At lahat tayo ay binibigyan ng pagkataon upang mamuhay na may kabutihan sa mundong ito. Binigyan tayo ng panahon upang makita natin habang tayo naglalakad patungo sa kabanalan ng buhay kung ano ang ating mga kahinaan at kung ano ang dapat nating gawin upang maging manatili tayo sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Si Jesus na ating Panginoon, ang siyang magbibigay sa atin ng buhay. Siya ang sandalan ng ating pag-asa upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Kanya lamang at wala ng iba. Kaya tayo ay hinihikayat na mananampalataya at iniwala sa Kanyang mga pangako.
na lahat tayo na ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya ay dadalhin niya doon sa Kanyang kaharian. Ang tanong, patuloy ba tayo na nanampalataya sa Panginoon? Binibigyan ba natin ng kahalagahan ang Kanyang turo at utos para maging tapat tayo sa pagmamahal sa ating Diyos? At binibigyan ba natin ng paghahalaga ang binyag na binigay sa atin upang maging anak tayo ng Diyos Ama? Sana po mga kapatid, sa pag-aaral at pagninilay sa wakas ng panahon, alam natin na ang bawat isa sa atin ay may hangganan sa mundong ito. At ang patunay na yan ay ang pagyaon ng ating kapatid na pari at assistant parish priest ng parokyang ito na si Father Efren. Lahat tayo ay may hangganan, may wakas ang ating panahon sa mundong ito. Iyan ang ating pagdinilayan at bigyan natin ng pagsusulit ang ating kalooban. Kung handa na ba tayong harapin ng Diyos sa Kanyang paghuhukom at anong klaseng paghuhukom ang ating matatanggap. Amen.